Hello! Hello po, good morning, Papa Jackson. Good morning! Magandang umaga! Grabe, totoo ba ito? What's your name? My name is Hermie po. Ano po? Hermie po. Hermie. Naka-ano ka ba? Loudspeaker ka? Hindi po, handheld lang po. Neil. Lakas ng boses mo ha. Ang galing ha. Nice. Hinaan ko pa po? No. That's completely fine. That's good actually. Okay. Anyways, Okay. ilang taon na si Hermie? I am 37 years old 37. And calling from what part of the world? po. Bacoor, Cavite po. Bacoor, Cavite. Right. Ang ginagawa sa buhay ni Hermie? Ako po ay isang public school teacher po. Teacher ka po. Anong subject? Sa bagay, elementary, high school. Elementary po. So lahat ng subjects yan, ma'am, no? Yes po, sir. Okay. Papa Jackson. Sorry. Kailan kong tawagin sir? No, kasi baka sweldohan pa kita. Elementary po, no? Yes po, Papa Jackson. Ano pong subject ang pinaka-favorite mong ituro, ma'am? Actually, sir, ang pinaka-favorite ko, sir, Papa Jackson, sorry. Nasanay kasi, sir, kasi di ba sa school, ma'am and sir. Lahat, mama and sir. Yes po, opo. Actually, sir, Papa Jackson, wala naman dapat since handle mo lahat ng subject. Opo, kaya dapat lahat favorite mo. Kasi I'm handling grade 1 students po. Lahat. Okay. Kaya lahat. Ano-ano na pong subjects ng grade 1 ngayon? Kasi nung time ko, ako malalaman edad ko, 4 lang. Opo. Ano na ngayon? Ano subjects na? GMRC, language, reading, makabansa na dating araling panlipunan. Ang dami na pala. And mathematics. 5 po. Actually, nabawasan na nga po kami ng MAPE. Ang dami na pala. Kasi yung reading tsaka writing, ano po yung isa? Yung dalawa na sinabi mo? Reading, language. Dati that falls under English lang. Opo. Yes po. Tapos English, Filipino. Parang, tsaka noon panahon ko hindi pa DepEd eh. Dex pa, Dex. Ang tagal na. Sorry. Papa Jackson, am I clear? Yes, ma'am. Sabi ng mga batang nanonood ngayon, ano po yung DEX? Department of Education and Cultural and Sports. Cultural, ano nga yung DEX? DEX kami dati. Culture and Sports pala. Department of Education, yes. Culture and Sports. Yun yung DEX dati. Yes po. Apo. A long time ago. DEX ka pa rin nun, di ba? Apo. Iba, ba't ka nagre-react? Parang ako lang matanda dito. Anyways. Grabe pa Jackson. Ay, hindi ako makapaniwala. Totoo pala ito. Totoo po. Kausap na po tayo. Oo nga po eh. Apo. Alright. So, what can I do for you? Actually, Papa Jackson, hindi ko alam eh. Kasi, sorry Papa Jackson, kasi nung time po, I think last week na napamessage ako sa iyo, parang masyado akong overwhelmed sa lahat siguro kasi busy sa work. Tapos, ang daming minimit na deadlines. Tapos, siguro naramdaman ko yung pagod at namimiss ko po yung presence ng husband ko. You miss your husband? Asan po yung husband mo ngayon? He passed away na I'm po. sorry. I'm sorry. When did he pass, ma'am? July 2024 po. Opo. Ilan po anak niyo? Isa po. Ilang taon na?
He's turning 9 po. Ngayong May po. Sorry, Papa Jackson. It's okay. Don't apologize. That's okay. Actually, Papa Jackson, hindi ko pa palaging nailalabas yung nararamdaman ko. Minsan nahihiya po ako pag since i-check up po. Kailangan pong maging two-faced. Kailangan strong ka kasi araw-araw ang dami mong dinidil na tao, mga bata, teachers, and sa bahay. Masalamat naman po ako kasi very strong yung support system ko. Pero may mga times talaga na lalo po pag naririnig ko yung laging dasal ng anak ko na, Mama at Papa, sana bumalik ka na para masaya na ulit tayong tatlo. Sakit-sakit po, pero hindi ko po minsan pinapakita. Kunwari, hindi ko na lang po naririnig. Pero most of the time, wala akong magawa kundi yakapin lang. Sorry, Papa Jackson. Ewan ko po, parang naiipon lang din kasi. And as much as I can, hanggat maaari po, kailangan kong manatili sa na maging sane, sa sanity na kasi ako lang inaasahan ng anak ko. And yung trauma niya po, dun sa pagkawala ng daddy niya kasi to give you lang po, Papa Jackson, background Alam mo, Papa Jackson, yes po? Yeah, I'm here. I'm listening, ma'am. Po. Actually, Papa Jackson, year 2010, pinapakinggan kita. That time po, dumaan ka lang po sa ko dahil hindi ako makatulog. Meron po akong boyfriend for 5 years that time. Tapos, may plan kami na ikasal na since 5 years na nga po kami. So, parang andun na kami sa plano. Then, bigla po siyang namatay ng tulog lang. Then, dati, pinapakinggan kita. Gustong-gusto kitang usapin kasi naririnig ko yung mga advice mo po. Yun. At ito na naman sa ngayon hindi ko alam kung nakakatawa ba talaga yung tawag dito? Na itong husband ko naman ngayon, nung nawala, na siya sana yung tumupad dun sa pangarap kong magkaroon ng buong pamilya. Dahil that time po, nung hindi pa po ako nagtuturo, nasa parehas kaming trabaho sa company, private company po. Hindi kami super close, pero magkaibigan kami since parehas kami ng department. So, noong time po na yun na nawalan ako ng boyfriend or fiancé nung year 2010, nandun siya, nabigla siyang, hindi naman siya sa akin, nag-take advantage. Alam mo, Papa Jackson, talagang mataas po ang tingin ko sa husband ko. He's very nice. He was selfless. During the time na magkasama kami, dati sabi niya sa akin, Mama, pupunta ka ba? Ang kulit niya po kasi yung pangalan ng ex ko ay Rob, tapos siya naman po ay Rob. So sabi niya, kung pupunta ba daw ako sa puntod ni Rob, sabi ko, oh sir, bakit po? So sabi niya, sama ako. Tapos doon hinahiyaan niya akong umiyak doon sa puntod. Sabi ko, wala, pares kaming walang iniisip noon na may malis dahil nga po, kahit sino naman sinasama ko doon sa puntod.
nung dati kong boyfriend. Pero itong husband ko, talagang nagtiyaga siya sa akin, Papa Jackson. At nung 4 na beses na siyang sumama sa akin sa puntod, nung dati kong boyfriend, nangako siya na, Rab, hayaan mong ako ang tumupad sa mga pangarap niyo ni Ma'am Remy. Bibigyan ko siya ng masayang pamilya. Alam mo, Papa Jackson, nangyari yun. Ni minsan, Papa Jackson, hindi ako bigyan ng sakit ng ulo ng husband ko. Alam mo, Papa Jackson, ang tingin ko sa kanya, siya talaga yung, alam mo yun, yung nag-save sa akin talaga. Tapos, lahat, Papa Jackson, even yung family ko, his closest friends, kahit yung mga katrabaho niya ngayon, Papa Jackson, sa trabaho niya. Until now, Papa Jackson, namimiss siya. Patunay lang, Papa Jackson, na mabuti siyang tao. At hindi ako nagsasawa, Papa Jackson, na lagi siya ikwento. Alam mo, Papa Jackson, nahihinayang ako dahil saglit na panahon na kami magkasama. Tapos, parang minsan, parang naaawa ko sa sarili ko na parang, nadalawahan ka. Hindi ka pa talaga dapat sumay. Dapat ba ganito yung nararamdaman ko? Ang gusto ko lang naman ko at masayang pamilya. Alam mo, Papa Jackson, we were so happy. Masaya yung nag-uulangin pamilya. Alam mo, Papa Jackson, ihugas ng plato, hindi niya pinapagawa sa akin. Nung paglalaba, kahit pagod pa yun sa office, sasabihin niya lang sa akin, okay lang yan, love. Ako bahala dyan. Tapos, from time to time, nag-update. Kung may meeting siya, tapos kung kunyari, Papa Jackson, kaya ko siya namimiss yun kasi pagpagod ako. Dati, halos gabi-gabi may massage ako. Tapos ngayon, pag masakit yung, minsan nanginginig yung mga kamay ko dahil siyempre pagaling pa ako sa trabaho, may mga trabaho. Tapos pag uwi ko sa bahay, siyempre, hindi maiwasan, magugas ka ng kamay, alam mo yung mga ganun. Tapos minsan, diretso plancha. Tapos, dati Papa Jackson, alam mo, Papa Jackson, kahit hindi ako maganda, pero sa husband ko, feeling ko ako yung pinakamaganda. Namimiss ko siya. Sobra. Alam mo, Papa Jackson, masaya kami until December 2023 nung sumakit lang po yung tiyan niya. Tapos, sabi ko, loves, okay ka lang ba? Nag-chat siya sa akin. Sabi niya, loves, sabi ng nurse namin, dalhin niya raw ako sa ospital kasi ang sakit ng tiyan ko. Tapos sabi ko, akala ko naman din, Papa Jackson, parang simpleng lang, yung masakitan siya na nagutom. Sabi ko kasi naman, love, so anong oras ka ba kumain? Bayan ako sa kanya. Tapos, Papa Jackson, hindi, alam mo, Papa Jackson, mahilig sa TikTok yung husband ko. Yung sumasayaw-sayaw kami. Yung, alam mo yung Papa Jackson, pag kunyari pagod ka sa work, tara loves, isayaw natin yan. Tara loves, kantahan tayo. Alam mo yung ganun, Papa Jackson. Naging best friend ko, masawa ko. Naging best friend ko siya. Noon naman siya, Papa Jackson. Kalahati ng buhay ko, Papa Jackson. Wala ng kulay. Alam ko naman, Papa Jackson, nandyan yung anak ko. Pero iba pa rin ko, andyan yung husband ko. Alam mo, Papa Jackson, dati, ang dami niya yung pangarap. Sabi niya, loves ko, dalhin ko kayo ni Matt sa Hong Kong. Sa Boracay. Alam mo yung mga ganun, Papa Jackson, pag may company outing.
Sabi niya, one day, mami, magkakasama tayo sa sa iba't ibang lugar sa Philippines. Sabi, alam mo, Papa Jackson, hindi kami mayaman, pero full of pangarap kami. Lalo yung husband ko. Alam mo, Papa Jackson, yung husband ko, pag may sahod siya, sabi, sobrang excited siya. Kasi, mami, ito yung sahod ko ngayon, mami. Tapos may dagdag savings tayo, mami, para sa future natin, sa mga future gala natin, ganyan. Kasama si maybe natin, ganyan. Tapos, kahit may gusto siya, Papa Jackson, kunyari, yung pabango, sasabihin niya pa sa akin, Mami, palambing. Sabi ko, ano yan, Daddy? Wala na kasi akong pabango. Pwede mo ba akong bilhat? Sabi ko, ano ka ba naman, Dad? Nasa'yo naman yung ATM mo. Kasi dati, Papa Jackson, binibigay niya sa akin yung ATM. Ako yung nag-withdraw dati. Sabi ko, Daddy, instead of, umuwi na lang ako after work para makapagluto ng pagkain. Para pag uwi mo, may pagkain ka na. Instead na dumaan pa ako sa kung saan-saan, since ikaw naman nagtatrabaho sa mall, ikaw na lang. Sabi ko, kasi mami, ayokong bawasan ni piso, Papa Jackson, hindi siya nagbabawas. Kahit may magusto siyang bilhin, hindi. Kasi ang gusto niya, ako ang bumili. Alam mo, Papa Jackson, sabi niya, mas mabango daw pag sa akin ang galing. Sabi ko talaga, hindi mo naman na kailangan pamambola kasi mag-asawa na kami, Papa Jackson, for 8 years. Happily married kami. Tapos, ang Papa Jackson, lagi kong hashtag dati, happy wife, happy life. Very blessed talaga. Very blessed talaga ako. Hindi ko lang akalain, Papa Jackson, na for 8 years, na mag-asawa kami. Kasi 4 years kaming mag-boyfriend bago kami nagpakasal. So, a total of 12 years kaming magkasama. And minsan, Papa Jackson, wala akong naging problema. Bakit nga naman ako magkakaroon ng problema? Walang bisyo. Inom, sigarilyo, wala. Very family-oriented. Very God-fearing. And ang pangarap niya, Papa Jackson, lumaki yung son namin sa loob ng church, sa music ministry, kagaya daw niya. Yun, para actually, Papa Jackson, sa totoo lang, until now po, nung nawala siya ng July 2024, hindi pa po ako bumabalik sa church namin. Pero nagsisimba po ako sa ibang church. I mean, hindi yung mismo pinagsisimbahan namin. Kasi natatakot po ako na hindi lang para sa sarili ko, kundi para sa anak ko. Isa pa pala, Papa Jackson, kung bakit, ano pong cause ng pagkamatay ng husband ko is, at a young age, nagkaroon po siya ng colon cancer. Ang unfair, Papa Jackson, bakit sa mga mababait na tao, hindi ko naman sinasabing sana sa mga masasamang tao, pero ang dami niyo, ang dami po. Alam mo, Papa Jackson, yung sorry, laging napuputol pala yung kwento ko, hindi nagtutuloy-tuloy. December 2023, yung sumakit nga yung tiyan niya, then nag-file na siya ng leave
Tapos nagpa-check up sa doktor, ganyan. Then for 6 days, inano po namin siya. Ano tawag dito, naresetahan siya ng doktor. Then on the 6th day, busy pa po kami sa ano kasi nun Papa Jackson eh. Sabi ko, Labs, pag hindi pa talaga nawala yung sakit ng tiyan mo, kasi Papa Jackson, hindi siya makadumi. So it's one of the symptoms pala na serious na pala talaga. Kasi first time naman yun Papa Jackson, no other symptoms prior doon. Then dinala ko siya sa ospital kasi pinatapos ko muna ng December 15 kasi yung Christmas party namin. Siya pa yung umattend ng Christmas party ng anak ko kasi that time grade 1 yung anak ko tapos ako grade 1 teacher din. So sabay yung Christmas party namin ng teacher ng section ng anak ko. Then tinitingnan ko siya lagi sa pintuan kasi magkatapat lang ng classroom. Sabi ko may something talaga sa asawa ko kasi dati pag nakikita niya ako na sumisilip, sasabihin niya, okay lang yun lang, focus ka dyan sa ano mo, sa mga estudyante mo. Ako bahala sa anak natin. Ganun siya palagi. Pero that time, parang gusto niya lang, parang hindi man niya sabihin pero yung mata niya nag-aano sa akin. Parang saklolo. Alam mo yung ganun. So, December 16, dinala ko na siya sa hospital. Then, sinuri siya ng mga doktor. Binigyan siya ng laxative. At saka, for 3 days, inano siya. Under observation siya for 3 days. So, we were praying na sana makadumi siya na maayos. Nakakadumi naman siya. Pero hindi yung as in feeling mo, alam mo yung feeling mo may kulang pa. So, akala din namin noon na ano lang siya, parang nag-overeat lang, hindi natunawan, hindi lang sabi ng doktor. Since sa company nila, lagi naman din silang parang kain-kain, kasama ng mga boss, ng office mates, ganyan. Then, December 19, kinolonoscopy siya. Ano na lang din to Papa Jackson na para awareness na lang din sa mga listeners din na dapat bantayan nyo rin talaga yung pagdudumi nyo, lalo pag stressed kayo. Papa Jackson, sorry, maingay po ba? Kasi yung aso okay. may... No, it's okay. It's okay. Okay, thank you Papa Jackson. Okay. So na nga ba ako? Then sabi ng doktor, kailangan natin mag-conduct ng colonoscopy. So yung colonoscopy niya Papa Jackson, kinonduct siya 3 days after siyang na-confine. So that's December 19. Then ang sabi nga ng doktor, pinaghihinalaan na meron siyang inflammatory bowel disease dahil yung tiny camera po ng dun sa procedure ng colonoscopy is hindi na makapass through doon sa butas ng kanyang dahil sobrang sikip nga daw. So ayun, then sabi ng surgeon niya, kailangan na nating mag-undergo ng tawag dito, operation. Hindi Papa Jackson. Operation Papa Jackson. Yung bubutasin na yung niya, yung sa may large intestine. So in short, nag-colostomy bag siya. Mm-hmm. Tapos talaga ako sa mga aso Papa Jackson, baka mairita yung ibang. No, don't mind them. Your story is paramount. So, go ahead. Okay, Papa Jackson. Thank you po. Tapos, sabi ng surgeon after the surgery, wala daw po nakitang bukol. Tapos, sabi ko, Dok, since wala po siyang tumor,
ano pong, ano nun, Dok? Ano pong diagnosis kaya nun, Dok? Ano pong sabi niya? Although wala siyang tumor, pero meron siyang, pero may background. So, Jackson, lipat. Naririnig ko yung boses ko, Papa Jackson, pero hindi naman ako nag-ano. You're loud and clear. It's okay. Hindi, naririnig ko yung boses ko habang nagsasalita ako dyan sa ano. Oo. Tapos, ayun. Tapos sabi ng doktor, yun, ang chances are very, very low na cancer ito since wala siyang tumor. So, we were very hopeful, Papa Jackson. Tapos, ayun na nga, December 24, pinayagan kaming mag-discharge para makaabot sa Noche Buena para ma-celebrate man lang pa siguro sa bahay, ganun. Then January 2, 2024 na, lumabas na yung result. So positive for malignancy na siya. Tapos metastatic to omentum na yung nakalagay doon. So pagkabasa ko pa lang, parang yung mundo ko. Yes po. Na ganun pala po. Ganun na siya kalala. Okay. Yung first na nabasa ko, yung first page, positive for malignancy. Okay. So anong stage na ba? Then dun sa second page is metastatic. Parang dun po gumuha ang mundo ko na, Lord, metastatic, stage 4. Parang nasa late stage, agad-agad. Wala man lang kaming chance na, pero still, Papa Jackson, since bata yung husband ko, pinapalakas ko yung loob niya, pinapalabas ko yung loob ko na, pinapalakas ko yung loob ko na, okay, Daddy, kayang-kaya mo to kasi malakas ka eh. Young ka pa, you're only 35 years old. Pero ang sabi po ng doktor, ang masamang balita po doon is considered as young adult po ang husband ko. And ang negative po na ano doon is malakas ang katawan mo pero yung kalaban mo mas mataas sa'yo. Pero hindi. Yung husband ko, Papa Jackson, fighter siya. He was really a fighter. Alam mo, Papa Jackson, every morning, kahit hindi pa siya nagbe-breakfast, sasabihin niya sa akin, Labs ko, pakikuha yung daily bread ko at saka yung Bible ko. Ganun kalalim ang faith niya, Papa Jackson. Talaga. Tapos, di ayun na. So, nilalaban ko, Papa Jackson, yung chemotherapy niya. Noong una, Papa Jackson, medyo okay pa. Kaya-kaya pa. Tapos nung medyo ano na Papa Jackson kasi hindi na 100,000 ang pinag-uusapan, yung millions na. So, okay lang. Sabi ko, okay lang ang pera. Mahahanap natin yan, Daddy. Akong bahala. Sabi ko sa kanya. I gave him the assurance na kahit anong mangyari, ilalaban ko ang buhay niya. Tapos, hopeful nga kami, Papa Jackson, since malakas siya. Tapos, nire-record ko, Papa Jackson, yung sa CCTV namin, umaakyat siya. Akyat baba siya ng hagdan namin kasi kailangan niyang mag-exercise para yung muscles niya hindi totally mawala. I mean, ano ba yung exact term doon? Kasi yun din yung advice. Alam mo, Papa Jackson, kinuhanan ko siya sa bahay ng physical therapist. Lahat, Papa Jackson, alam mo, Papa Jackson, hindi ako perfect wife. Pero lahat ginawa ko para sa husband ko. Lahat. Then, nagkaroon siya ng pagbabara ulit ng bituka pagdating ng April. So, we rushed him to the hospital. Pagdating doon, sinabi, kailangan daw, nagkaroon daw ng pagkabuhol-buhol naman daw yung bituka niya.
So, sa small intestine naman, doon naman siya nagkaroon ng ileostomy bag naman ang tawag doon pag sa small intestine. Kasi sabi ko, yung hope ko, Papa Jackson, na makabalik siya sa dati. Kasi sabi naman ni Doc, pag umokay na daw yung daanan ng dumi niya, pwede daw i-reverse daw po yun. Yung dati, yung colostomy pa lang, sa large intestine pa lang. Pero nung sa pangalawa, Papa Jackson, parang yung hope ko bumaba. Kasi 2 bag na at kita ko na yung pain niya. Parang doon po siya nahirapan. Tapos alam mo po yung sa gitna ng tiyan, Papa Jackson, yung open laparotomy ang tawag. Yung binuksan po from taas na bahagi ng parte ng tiyan niya hanggang ibaba. Alam mo, Papa Jackson, seeing my husband na in pain siya, talagang pero talagang nilakasan ko loob ko, Papa Jackson. At saka nung time na yun, Papa Jackson, alam, kinikilig ako. Kasi alam mo, Papa Jackson, sabi niya, Mami, saan ka, Mami? Dito ko lang, Mami. Alam mo, Papa Jackson, kahit mag-CR lang ako. Tapos nilalako ko siya, sabi ko, Daddy, gandang-ganda ka sa asawa mo. Kahit mag-CR lang talaga. Ganyan, sabi niya, Mami, bilis mo naman, Mami. Dito ka lang, Mami. Ganyan siya. Tapos nung pangatlong, na Papa Jackson, nagkaroon ng infection na doon sa mga sugat niya since daanan nga po yun ng dumi, so hindi malayong magkaroon ng infection. Umano na, Papa Jackson, umano na siya, yung parang bumigay na siya, nagnanaknak na, so dinala namin ulit siya sa hospital. Pagdating namin doon, parang na Papa Jackson kasi sinitis ka na siya, lahat na, na daw, kumalat na daw talaga sa malaking bahagi ng tiyan niya. So, hindi na lang siya sa bituka, parang sa tiyan na din, na parang mga buto daw ng pakwan na. Tapos, pinayagan na rin kami umuwi ng doktor kasi, alam mo yung sa mga movie, Papa Jackson, na yung buong family, anak, asawa, at yung husband ay nagyayakapan na sa hospital. Kasi parang, tinitreasure mo na every moment kasi pinrangka na ako ng doktor na sabi ko, Doc, ilang months, Doc? Sabi niya, hindi ako sure, ma'am, kung months, weeks, maybe days. Alam mo yung Papa Jackson, para ka lang nananaginip na totoo ba to? Yung lively kong asawa, yung mapagmahal kong asawa. Eto na siya. Talaga ba? Talaga ba, Lord? Sorry, Lord. Sorry po. Sobrang sakit lang, Lord. Alam mo ngayon, Papa Johnson, parang feeling ko nga po, hindi ko napagdaanan yung talagang totoong grieving. Kasi kailangan kong maging ibang tao. Tapos, alam mo po ba, Jackson, ang nagpapasaya sa akin ngayon is every time na napapanaginipan ko siya. Kasi kahit dun man lang, mayakap ko siya ulit. Alam mo, isa pa ba, Jackson? I blame myself. Paano pala kung hindi ko? Kasi alam mo, Papa Jackson, isa pa po sa nagpapahirap ng damdamin ko. Yung merong mga naririnig ka na, alam mo, dapat kasi hindi nyo na lang pinaoperahan yun Dapat kasi kumuha pa kayo ng iba pang opinion. Pero alam mo, Papa Jackson, nung time kasi na yun, Papa Jackson, wala talaga kaming choice. Bloated na bloated yan siya ng hubby ko dahil wala siyang maidudumi.
So, kita namin sa CT scan kasi Papa Jackson na ang lalaki talaga na kumpul-kumpul ng dumi niya sa tiyan niya. So, wala kaming choice nung time na yun since hindi naman talaga yun makakadaan sa may puwetan niya. Wala kaming choice talaga kundi mag-follow kay Doc na i-open talaga yung ano niya dun sa may intestine niya. Tapos parang lumalabas niya yung Papa Jackson, nakakadagdag pa sa dinadala ko yung sinisisi ko sa hindi ko ano ba pagkakamali ko ba yun? Bakit ko pinaoperahan? Pero kung hindi ko naman pinaoperahan at may nangyari sa husband ko, pagkakamali ko pa rin yun. Hindi ko po alam. Kasi may mga tao pa rin talaga minsan na hindi sila aware na nakakasakit. Alam mo Papa Jackson ngayon, pagharap ko yung mga estudyante ko, okay ako. Pero pag may mga times na nati-trigger kasi, dati kasi Papa Jackson, nagse-celebrate kami palagi ng pansari namin. Alam mo Papa Jackson, every month, every 10th of the month, nagse-celebrate kami ng ng pagiging boyfriend-girlfriend namin. Kahit married na kami, every 26th of the month, nagse-celebrate naman kami ng wedding monthsary namin. Monthly yan Papa Jackson. Tapos, pa yan siya, yung husband ko Papa Jackson, ayaw niya, binibigyan ko siya ng allowance. Kasi baka daw ma-spend niya sa ibang bagay. Tapos, ang ginagawa niya, kumukuha siya from his baon, nagsisave siya. Yun yung bibili niya sa akin ng gift tuwing monthsary namin. Ay, nako. Tapos Papa Jackson, pag may mga katrabaho siya, na kunyari, malaman niya na may sakit yung anak, di siya nagdadalawang isip Papa Jackson kahit hindi sabihin sa kanya na, sir, okay lang ba makahiram? Siya mismo nagkukusa. Kasi lagi niyang ina-update niya ako, mami. Yung kasama ko, mami, magchat-chat yan sa akin. Yung kasama ko, mami, kawawa kasi may sakit yung anak niya. Okay lang ba, bigyan ko 500 or 1K? Kasi blessed naman tayo, mami, eh. Sabi yung ganun. Okay lang, daddy. Okay lang talaga. Gumaganyan ako. Tapos parehas pa kami may trabaho. Kahit hindi kami mayaman, kahit hindi kami yung mga simpleng lang na nakakatulong. Ganun siya, Papa Jackson. Kaya talagang sobrang proud na proud. Tapos nung burol niya, everyday kami, Papa Jackson, na may mga actually hindi lang yung burol eh. From the time na na-hospital siya, nagkasakit siya, at saka yung 6 months na yon na nilaban niya yung buhay na, everyday Papa Jackson, hindi nawawalan kami ng dumadalaw. May dalang kunyari prutas, gulay, yung gatas niya, ganyan, mga isda, tapos cash. Ayun. Kaya sabi ko, thank you Lord, ang bait ng asawa ko, ang bait ng binigay mong asawa ko. At kahit kailan, hindi ako magsasawa talaga na ikwento siya sa ibang tao. Kasi, until now, asawa ko pa rin siya. Asawa niya pa rin ako. At kung naririnig, hindi. Kung may message man ako sa kanya, alam na to ng asawa ko. Love, minsan mahirap. Minsan mahirap, love. Lalo pag nagkakasakit yung anak natin. Yung hindi ko kayang pagsabayin. Kasi may napapuyat, hindi kagaya na dati na mami, focus ka lang dyan, mami, kung may kailangan kang tapusin sa trabaho. Kailangan mo mag-laptop. Okay lang, mami, ako na bahala kay baby. Kasi yan siya. Okay lang kahit hindi siya matulog. Tapos magli-leave na lang siya sa trabaho. Tapos ako sasabihin niya, okay lang, mami, ako na, mag-give-way ako na. Lagi siyang ganun, Papa Jackson. Kaya totoo talagang naging dependent talaga ako sa kanya for 8 years. Na magkasama kami. Sorry, Papa Jackson, napahaba yung kwento ko. It's okay.
Alam mo, Papa Jackson, ang husband ko, ang pugi. Ang gwapo ng husband ko, tapos ako hindi. Tapos ako, Papa Jackson, alam mo ba, Papa Jackson, na nasa nasa SM Southwell kami dati. Bagong panganak ako noon. Siguro mga 6 months pala. Ang husband ko, gwapo, tapos matangkad, yan, tapos maputi. Tapos ako, Papa Jackson, maliit. Tapos, hindi ka ganda. Papa Jackson, pagkamalan pa ka mo kung yaya ng mag-ama ko. Okay, sabi tuloy ng husband ko, hindi, she's my wife. Ay, ito pa pala, Papa Jackson. Alam mo, Papa Jackson, nung naoperahan siya, pangalawang operasyon niya, nakalimutan niya nakalimutan niya na ako yung asawa niya. Tapos, tapos nire-record ko siya. Tapos, naging Englishero siya. Ganyan. So, sabi niya, call my wife. I need to see my wife. You're not my wife. My wife is beautiful. Sabi ko, patay. Pag ito may nabanggit na ibang pangalan, naku. Sabi ko, tapos alam mo, Papa Jackson, sabi niya talaga, may video pa nga ako, Papa Jackson. Tapos, yun, in-upload ko ulit to. Parang recently lang, sinare pala ng memories. Tapos nirecord ko na siya doon kasi sabi ko, pag ito, nawala na yung tama ng ng anesthesia niya. Nangyayari pala talaga yung Papa Jackson. Akala ko talaga sa pelikula lang or sa mga teleserye lang yun na nakakalimutan ka. Sabi naman ng nurse, okay lang yan, ma'am. Kasi once na nag-subside na yung yung anesthesia, maalala ka na niya. Tapos parang kinikilig pa yung nurse. Hindi ko alam kung pinapagaan lang yung loob ko. Sabi pa niya, alam mo ba, ma'am, na kapag ganyan daw na nakakalimutan ng wife or ng husband, temporarily ang mahal niya, siya talaga yung mahal niya. Guys, ang gulo, no, Papa Jackson? Mm-hmm. So, nung sinabi niya na, no, you're not my wife. Tapos nagagalit siya sa akin. Tapos yung biyanan ko, Papa Jackson, sabi na, anak, she's Hermie. She's your wife, anak. Ito, anak niyo, si Matthew. Sabi niya ganyan. No. Alam mo, Papa Jackson, naaalala niya lahat. Pera sa akin. Tapos, pera sa akin at saka sa mama niya. So, dalawa kami hindi niya maalala. Tapos, alam mo, Papa Jackson, tinanong ko siya, ano ba name ng wife mo, Labs? Don't call me Labs. Ganyan siya, as in galit siya. Pero hindi yung marunong magalit, Papa Jackson, ha? sabi niya, my wife's name is Hermie. Sabi ko, hi, thanks God, Hermie ang nabanggit niya. Sabi ko talaga ganun. Although hindi ko naman talaga pinaghihinalaan kahit konti talaga yung husband ko, Papa Jackson. Alam mo, Papa Jackson, kahit nga sa work, magsasabi yan siya na, Mami, may kwento ko sa'yo mamaya. Sabi ko, ano yun, Dad? Alam mo, Mami, yung isang katrabaho ko kanina, syempre, lalaki, di ba, Papa Jackson? Nararamdaman kung may gusto ba yung babae. Alam mo, Papa Jackson, inaano niya lang. Very honest siya sa akin. Tapos, kahit nung sa buro, Papa Jackson, sinasabi ng ng office mates niya, alam mo, ma'am, ang swerte mo sa husband mo kasi kahit ako nga, crush ko yan eh. Kasi napakabait niyan. Napakatalino. Alam mo, Papa Jackson, very low-key lang siya. Kasi Papa Jackson, hindi sa pagmamayabang. Hindi. Pagmamayabang pala talaga to. Kasi proud niya ako sa husband ko. Gumraduate siyang cum laude. Pero hindi niya yun inaano. Yung alam mo yung Papa Jackson, yun siya kagaya ng ibang tao na, oy, eto ako. O di kaya yun sa yung mga tauhan niya, Papa Jackson, hindi niya tinatawag na tauhan niya. Ang katwiran niya, bakit ko kayo tatawagin tauhan? Pare-parehas lang naman tayo empleyado. Nagkataon lang na mas mataas yung position ko sa inyo, pero hindi ibig sabihin nung tagapagmana ako. Yung ganun, yung dinadaan niya, Papa Jackson, sa biro talaga. Ay, nako, asawa ko. Ngayon, Papa Jackson, kunyari, pagtulog na yung yung anak ko, tinititigan ko lang yung picture niya. Mm-hmm. Tapos sabi ko, ang gwapo mo, Dad.
talaga. Alam mo yung gwapo ka na, mabait ka pa, matulungin ka pa, God-fearing ka pa. Alam mo, Papa Jackson, walang taong perpekto. Alam natin yan. Si Lord lang ang perfect. Pero my husband, Papa Jackson, alam mo, for me, hindi man siya perfect, pero very close sa perfection talaga, Papa Jackson. I love him so much. I know. I miss him so much. We know. We can feel that. Alam mo, Papa Jackson, nung nag-message ako sa iyo nung recently lang, sabi ko, Papa, umiiyak ako kasi noon. Sobrang pagod ako. Kasi pag-uwi ko sa bahay, need ko maglaba, mag-sterilize sa mga gamit ng anak ko. Tapos maghugas, tapos maglinis, tapos magplancha, tapos gumagawa ng grades. Kasi ngayon parang gawaan kasi ng grades ngayon. So pag tapos may mga meetings. Parang na-overwhelmed ako noon, Papa Jackson, kaya sabi ko, I need someone to talk to. Kasi minsan, Papa Jackson, nahihiya na kasi ako sa mga kasama ko or di kaya sa family ko. Although alam mo, very supportive ang family ko. Pero hindi kasi pwedeng lagi ako mag-open sa kanila, lalo yung sa mother ko, Papa Jackson. Kasi ang mother ko, prior dun sa pagkaka-hospital ng husband ko ng December, is kakalabas lang din yan ng ICU. Parang 1 month lang pagitan nila dun sa ospital na yun. Kaya parang hindi namin siya ini-involve sa parang mabibigat na kasi baka mamaya may pumutok na naman na ugat sa brain. Kung ma-stress siya. Alam mo yung Papa Jackson? Kaya ngayon parang sinasarili ko. Although nagsasabi ako minsan na, namimiss ko si Robin o di kaya sa mga kapatid ko. Kasi even yung mga kapatid ko, Papa Jackson, until now, umiiyak sila. Ganon sila ka-close sa kuya nila. Kuya, bakit ka kasi nawala? Alam mo yung ganon, Papa Jackson. Tapos kahit medyo gabi na, mga alas 6, sabi, ate, punta natin si Kuya Robin sa sementeryo. Sobrang miss na miss talaga namin siya, te. Tapos, ganon din yung mga magulang ko. Every time na pupunta kami doon, nag-visit kami sa sementeryo, iniiyakan nila talaga na, lalo ang papa ko, na talagang tinuring niya talagang totoong anak talaga. Alam mo, Papa Jackson, nung time talaga na yun, wala na talaga akong mahihiling pa. Totoo. Alam mo, Papa Jackson, pag meron akong mga wishes, kunyari, birthday ko, sabi ko, Lord, wala na akong mahihiling pa, Lord. Hindi kami mayaman, Lord, pero I have a complete and happy family. May anak ako. May gwapo akong anak, manang-mana sa daddy niya, mukhang-mukha ng daddy niya. Tapos yung husband ko, napakabait. As in, wala akong problema. Tapos I have a very supportive family. Both parents ko, mga kapatid ko, mga bayaw ko. Ay, okay sana, Papa Jackson. Pero alam ko naman, Papa Jackson, every time nga na nag-share ako na parang minsan, sabi ko, bakit parang ang life talaga, parang napaka-unpredictable. Okay ka ngayon, bukas hindi na. Healthy ka ngayon, bukas hindi na. Alive ka ngayon, bukas wala ka na sa mundo. Kaya, Papa Jackson, ang advice ko din sa ibang mga, talaga ako nag-a-advise, no? Pero hindi, galing sa experience bilang asawa. Kung meron kayong husband, tapos wala naman siya ginagawang masama sa inyo, huwag na kayong manap ng katuyuan pa. Kasi kami, Papa Jackson, never kami nag-away. As in, talaga yung away? Hindi. Alam mo, Papa Jackson, ang away lang namin, di mo ako love. Yung mga ganun. Yung mga ganun lang, Papa Jackson. Tapos, late ka nang umuwi. Mas importante pa yung work kaysa sa akin. Yung mga ganun-ganun lang, napaka-petty. Ayun na, Papa Jackson. Ganun lang. Kaya ang advice ko, Papa Jackson, kahit hindi asawa or boyfriend or girlfriend man, sayang ang time.
sayang. Lalo kung alam mo na yung asawa mo ay mabait, do not take him for granted. Kasi, sabi nga ng mga kaibigan ko, alam mo, you're so blessed, Gang. Kasi Gang ang palayo ko, Papa Jackson eh. You're so blessed, Gang. Kasi hindi lahat ng asawa o hindi lahat ng babae na-experience ang na-experience mo sa husband mo. And every time na nakikinig ako sa iyo, Papa Jackson, sa totoo lang, pag yung naririnig ko yung mga hinanaing ng mga kapwa ko, asawa na ano sila, parang problema nilang husband nila. Parang ano ba to? Naaawa ako. At the same time, nagiging proud ako lalo sa husband ko. At the same time, ano ba to? Basta yun na yun. Tapos, ayun, lagi ko lang tinatatak na, minsan Papa Jackson, okay ako. Alam mo yung, okay, nakaka-move on na ako. Okay, one step at a time, kaya natin to, anak. One step at a time, anak, kaya natin to. Pero alam mo, Papa Jackson, meron talaga mga trigger moments. Talaga. Lalo pag yung pagod ka sa kunyari uwi sa trabaho, tapos maalala mo dati yung chat ng husband mo na, "Labs ko, wait mo na ako dyan ha, nag-out na ako. Hintayin mo na ako dyan, sabay na tayong uuwi." Alam mo yung ganun, Papa Jackson? Na kahit 1 hour ko siyang hintayin sa school, basta sabay lang kaming umuwi. Ganun siya. Oo nga. Ay, nako talaga. Ayun, Papa Jackson. Alam mo, Papa Jackson, thank you ha. Thank you. Alam mo, Papa Jackson, sabi ko talaga, ito talaga si Papa Jackson, hindi ako pinagbigyan. Kaya kanina, yung message ko sa'yo, Papa Jackson, exclamation point. Sabi ko, Papa Jackson! Ayun, thank you, Papa Jackson. And thank you for allowing me to share my story sa'yo. And to the listeners din. Mhm. Thank you so much po. And God bless po sa iyo. And marami din ako natututunan sa mga advice mo na talagang pag nakikinig ako, yung mapapaiyak ka din. Ewan ko, para na akong ewan. Pero syempre, lagi kong tinatatak sa isip ko, kailangan mong mapanatili sa katinuan, ganyan. Kasi I decided na, Papa Jackson, nung nilibing yung husband ko, nagsabi na ako na magre-resign na ako sa school, na gusto ko na lang, ako muna. Kasi for 6 months, Papa Jackson, ayan, umpisa na naman ako. Sorry, Papa Jackson, last na to. For 6 months kasi, Papa Jackson, umikot ang mundo ko sa pag-aalaga sa husband ko, sa ospital, pabalik-balik kami, chemo, ganyan. I spent millions, loves tuloy. Sorry, Papa Jackson. I spent millions, Papa Jackson, for 6 months. Hindi ko alam, Papa Jackson, kung paano ko nakuha yung 4 na milyon. Wala kaming ganong pera, Papa Jackson, pero God is good. Nung time na yun talaga. Alam mo, Papa Jackson, bigla lang may pupunta sa bahay, mag-aabot ng pera. Alam mo yung ganun, Papa Jackson, na wala kang hinihingi. Yung ginagamit sila ni Lord as instrument para sa aming mag-asawa. Kaya sa buong journey, Papa Jackson, ng pagpapagamot ng husband ko, sa 6 months na itinagal niya sa noon, from the nung na-diagnose siya, ang dami talaga nagmamahal sa kanya, Papa Jackson, at sa amin. Patunay lang talaga kung gaano kabuting tao ang husband ko. Thank you, Lord, talaga. Dahil binigyan mo ko ng 8 years, a sum of 12 years with him. Thank you, Lord. Ayun, Papa Jackson, napahaba na ako. Oh, well, I guess you don't need anything from me. Mm-hmm.
parang nagkwento lang ako, no? That's okay. It's okay. We are, I guess I can speak in general now. Particularly me now. It's an honor and a privilege that you put us in the front seat. Na front seat ng hearing your pains, your most profound pains and aspirations in life. And you trust me to share your stories with. I mean, your friends are right. You're lucky that you got to experience what you experienced. If you're going to stretch out all the good things that happened to you and your husband, 12 years seems like a lifetime, a complete lifetime. You have a lifetime to remember how good he was as a person. And you experience that firsthand. Ikaw yung main benefactor ng kanyang pagiging mabuting tao. And there's no replacing that. If there's anything I want to tell you, there should be no shame in grieving. Huwag ka mahiya. Ilulugar mo lang, but if you have to cry, then cry. If you have to grieve, then grieve. Minsan pa po, Dok, nasasaktan ako sa sinasabi ng iba. No. Ang tagal. Let's not. No. Let's not go there. I do not like to hear those comments, because if we give those comments a spotlight, then we validate it. Let's not validate them. We go through happy times, grieving processes, pains in our own very personal phases in life. And you're going through it. Crying, every time you cry, it makes what you've been through, yung napagsamahan ninyo, it makes what you've been through together alive again. Yun ang nagagawa ng luha. Ang luha ang nagtutulay na kung ano man napagsamahan nyo, nagiging totoo ulit. It's as if it's real again. So, huwag ka umiyak. Alam mo, one day, you'll stop crying. I always say this, diba? There are two phases pag tayo nagluluksa. And you are in the first phase. Yan. The second phase is celebrating the life. You'll get there one day. No matter how long, you have no choice. You'll get there. And listening to you, I guess you're almost there. So it's okay. Sana po. It's okay to go back to the memories, to the pains, the frustrations, yung lambingan ninyo. If it takes that for you to feel by his side again, by all means, do so. Thank you po. Alam mo, your husband left you a lifetime of good memories. Opo. Yeah. Opo. So, Opo. Thank you po. So with that being said, congratulations. Not because he died earlier than you, but bihira lang sa atin ang kaya mag-claim that we experienced the best that love can offer. Opo.
You'll be better one day. For now, as your friend, I'm going to allow you to cry every time you feel like it. Iyak ka lang. Walang masama dyan. That's part of it. That's part of it. Thank you for sharing with us your most profound pain. Thank you po. Mag-ingat ka palagi, ma'am, ha? Thank you po. God bless po. Thank you so much for your time po. Thank you very much po. Bye-bye. Bye-bye po. Thank you po.